Napagpasyahan nga pala namin na pumunta dito sa aming bukid mga mari, dito sa aming pigirihan, gawa ng bibisitahin nga namin yung aming mga baboy. Nasaktuhan din talaga yung pagpunta namin dito mga mari, gawa ng baha yung sapa, pero okay lang yan, kaya naman, hindi naman siya sobrang lakas. Kahit sobrang baha pa yan, tatawirin namin yan, makapunta lang kami doon. Diba nung time nung tag-init mga mari, talagang hindi mo makikita yung sapa, talagang purong lupa lang, pero ngayon talagang sobrang dami ng tubig. Grabe talaga yung init last month mga mari, kahit yung sapa, aba talagang pinatuyo. So yun, nauna na nga rin palang tumawid si mama mga mari, tsaka etong sila Yana. Balian dito nga pala si mama, bumisita siya dito sa amin. Sunod namang tumawid, etong si dada mga mari, at karga-karga niya nga ang baby Aya. Medyo natakot nga ako dyan, baka mamaya isang maling hakbang nako, talaga matutumba sila. Kinarga na nga rin pala ni Uncle Ricky, etong si Chris mga mari, kasi hindi talaga niya kaya, tapos sobrang haba pa ng kanyang mga damit. Buti na nga lang din talaga, etong napagpwestuhan ng aming pigirihan, kayang-kaya naman tawirin kahit baha. Pero minsan, parang nakakaramdam din talaga ako ng takot, kasi baka mamaya sa sobrang lakas ng agos, madala kami sa baha. Lagi din kasi talagang naulan this past few days mga mari, kaya lagi kang nabaha dito sa amin. Sunod na nga rin palang tumawid, etong sila Tita Aret mga mari, sila Ate Lenlen, tsaka etong si Mama. Mga oras nga na yan, medyo nanginginig na din talaga ako mga mari, kasi hindi ko alam kung kakayanin ko ba yung pagtawid dito, gawa ng medyo nananakit nga yung tuhod ko, hindi nga makapwersa. Kaya ayan, hintay na nga lang ni Dada, eto si Tita Aret na dumating dun sa dulo mga mari para kunin niya si Aya, tapos ako naman yung kakargahin ni Dada. Huy, sana all. Yes mga mari, meron po akong arthritis. Sa mura kong edad na to, meron akong arthritis. Tama po kayo nang narinig. Kasi kung naalala nyo, nagkaroon ako ng German measles mga mare. Tapos, sobrang nanakit talaga yung mga buto-buto ko noon. Tapos, yung pananakit ng buto, minsan daw naglalas siya ng 3 to 6 months. Kaya yun talaga yung nararamdaman ko ngayon. So, yun ako ngayon pinakahuling tumawid mga mare. I mean, hindi pala ako yung tumawid. Si Dada pala, kinarga niya lang ako. Kasi natatakot ako, baka mamaya tangayin ako ng baha. Sa mga oras nga rin mga mare, medyo kinakabahan ako. Baka mamaya mount balance si Dada, gawa ng medyo mabigat nga ako. Tapos natatakot ako kasi may mga aksidente na rin talaga dito na naanod ng baha. Pero nagtitiwala naman ako dito sa katawan ni Dada. Feeling ko naman hindi niya ako papabayaan at feeling ko naman hindi niya ako i-outbalance. And finally, nawala na talaga yung kaba ko mga mare nung time na nakaalis na nga kami dun sa may baha. At eto nga, kinarga pa nga ako ni Dada papunta dito sa may taas. Ngayon na nga lang din pala ulit ako nakabisita dito sa aming pigirihan mga mare, gawa ng alam nyo naman, galing kami sa Maynila. Tapos pagkarating ko galing Maynila, busy pa nga ako dun sa aming parisan. At syempre, marami pa kami mga ginagawa sa buhay, marami pa kaming inaasikaso, kaya ngayon na lang din talaga ulit kami nakapunta dito. I mean, ako lang pala. Kasi si Dada, lagi naman siya napunta dito mga mari, lagi niyang binibisita yung baboy. Diyos ko po, Rudy, parang magsiselos na nga ako. Paano ba naman kasi puro na lang siya baboy, wala na siyang time sa akin. Charing. Tsaka lagi din kasi talaga naulan, kaya bihiran na lang din ako nakakapunta dito, gawa na natatakot nga ako sa baha. Pagkarating nga namin dito, ayan, pumasok na nga rin kaagad kami dito sa aming bahay kubo, at saktong-sakto din talaga dahil umaambon na naman ng mga oras na yan. Buti lang talaga nakatawid na kami, baka mamaya another baha na naman yung tatawirin namin.